Maganda rin na merong manual mode ang isang automatic na kotse. Isa sa mga magandang advantages niyan, ikaw yung magko-control nung gear na gagamitin ng kotse. So kung gusto nyo mag-enjoy mag-drive, ikaw yung magde-decide ng cambio, ikaw yung magko-control, so pwede mong i-shift yan to manual mode. Or halimbawa, sobrang ahon ng kalsada, para hindi mabitin yung kotse, pwede mong i-shift to manual mode, lagay mo sa low gear para hindi na siya mabibitin. Or kung halimbawa, pababa naman, gusto mong i-control yung speed, so pwede mo rin ilagay sa manual mode para hindi ka na preno ng preno dyan. Ilalagay mo lang siya dun sa lower gear. And dun sa question na kailan ba siya pwedeng gamitin, pwede mo naman siyang i-shift from drive to manual mode kahit tumatakbo, or pwede rin naman kahit nakahinto. Ang reminders ko lang, kung tumatakbo yung sasakyan na i-shift mo sa manual mode, make sure lang na nasa control speed kayo. So at least sana mga below 60 kph, no? Kung sakali mag-shift kayo ng drive to manual mode. Okay? From manual mode going to drive, any speed, wala nang problema yan, ano? Ang pinaka-problema lang ng manual mode is hindi siya nag-up gear. So ibig sabihin, kung sakali mang nasa first gear kayo, it will remain on first gear. Okay? So, pwede din siyang maging mas malakas sa gas kung hindi proper yung pagpapalit ninyo ng gear. And yun nga, maganda rin naman sa isang manual mode, pag nakalagay kayo dyan, kung nakakalimutan ninyo mag-downshift, automatic siya na nagda-downshift pag bumabagal kayo. So ang advice ko dyan mga paps, no, kung may manual mode yung kotse ninyo, pag-aralan nyo rin kung paano siya gamitin. Kasi pwede nyo siyang gamitin kung sakali mang paahon or pababa. Yun yung isa sa mga good advantage. At yun, kung gusto nyo rin i-control talaga yung takbo ng inyong sasakyan.